Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natubok silang lahat. Gayun din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan. Sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwanan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kaniyang mga alagad. Sumagot siya. Kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano sa palagay ninyo ang mararamdaman ninyo kapag alam mong mas magaling ka, mas matalino ka, at hamak na malinis ang intensyon mo kaysa sa iba. Pero, iba ang pinili at hindi ikaw. Alam mong mas effective, mas mainam ang iyong produkto, pero dahil mas magaling ang promotion niya, yung kanyang napansin at hindi yun sa'yo. Alam mong mas competent ka, mas qualified ka sa ina-applyan mong posisyon o trabaho, pero dahil mas may background siya, siyang napili at hindi ka. Alam mong ikaw ang karapat-dapat sa pwesto ng ikay kumandidato, pero mas may pera siya at ang pinili ng tao ay yung pera niya at hindi ikaw. Alam mong kung ikukumpara sa iba na sa tingin mo'y lulukuhin lang siya, dalisay, pusilak ang intensyon mo. Kaya lang hindi ka kagwapuhan, hindi ka kagandahan, kaya ang pinili ay siya at di ikaw. Anong mararamdaman mo? Masakit yung... Tama na masakit ang maloko, pero masakit din yung alam mong may ibibigay ka, alam mong wala kang intensyong manloko, pero hindi ikaw pinapahalagaan, pinipili ng tao. Kaya nga kapag tayo naloloko, madalas ang isa sa mga naiisip natin na expression ay, if I only knew, kung alam ko lang. Pero kapag tayo naman ang nasa sitwasyong ganyan, yun bang ikaw ang pinaka pero hindi ikaw ang pinahalagahan? Ang isa sa mga naiisip naman natin sabing expression ay, if you only knew, kung alam nyo lang. Pero pareho natin sinasabi yan ng may kalungkutan at panghihinaya. Buti na lang at sa Diyos ay hindi natin mararanasan yan. Oo. At yan ang makikita natin sa ating ebanghelyong pagninilayan. Pansinin po ninyo yung detalye dito. Ano? Habang nagkakatipon ng mga tao, nagsisikain, nagsisinom, nag-aasawa, doon naman sumakay si Noe sa daong at saka umulan. Nang umulan, umaha sa buong daigdig at nanlupig ang mga tao. Habang ang mga tao naman sa kapanahunan ni Lot ay nagsisikain, umiinom, namimili, nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay, sa udyok ng inspirasyon ng Diyos, sumalis si Lot sa Sodoma. Saka umulan ng asupre at natupok ang mga kababayan niya. Ang gusto kong makita niyong detalye po dito ay yung
Sa dinami-namin ng tao sa isang bayan o maging sa buong mundo, alam ng Diyos kung sino ang pasasakay niya sa daong. Alam niya kung sino lang. Alam niya kung sino ang paalisin niya upang maligtas sa pagkalupig ng iba. Alam niya. Alam niya kung sino ang para sa kanya. Oh, di ba yung sinasabi sa ating unang pagbasa, mag-ingat kayo sa mga taong antikristo. Sapagkat, bakit tayo pinag-iingat? Hindi natin alam kung sino. Maaring nakita na natin, maaring ang nasa harapan natin, maaring ang nasa tabi natin, hindi natin alam. May mga secret agent ang demonyo. Oh, hindi natin alam kung sino masama, kung sino mabuti. Pero ang Panginoon, tukoy niya. Para bang ikaw ay pupunta ng Starbucks at tukoy mo na agad kung anong tsaa o kape ang bibilin mo. Hindi mo na kinakailangan mamili pa. Parang ikaw ay nasa isang eat all you can. Alam mo na agad ang pupuntahan mo. Ang Panginoon ganun. Alam niya kung sino sa atin ang totoong sa Kanya. Yun din ang sinasabi. Sa mga susunod pang detalye, may dalawang lalaking magkatabi sa higaan, kukunin ng isa, iwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa, iwan ng isa. May dalawang lalaki na magkasama sa bukid, kukunin ng isa at iwan ng isa. Hindi na kinakailangan sabihin pa ng nakatakdang kunin, Lord, eto ako, mabuting tao ako. Hindi niya kinakailangan sabihin. Hindi niya kinakailangan mag-volunteer. Hindi rin kinakailangan manloko ng iiwanan at mag-pretend siya ng mabuting tao at sabihin, Panginoon, kasama mo ako dati, di ba? Uminom akong kasama mo, kumain akong kasama mo. It wouldn't matter. Kasi alam ng Diyos kung sino ang talagang sa Kanya at kung sino ang nagpapanggap lang talaga. Di ba napakasarap isipin na sa harap ng Diyos, hindi natin kinakailangan magsuot ng maskara, magbalat kayo. Hindi natin kinakailangan ipangalandakan na ginagawang mabuti. Because God knows us personally. Bawat isa sa atin. Hindi natin kinakailangan ma-insecure sa iba na gumagawa rin ng kabutihan na hindi natin alam kung anong laman ng kalooban. Kasi ang Panginoon ang pinaka nakakaalam. At nakikita niya ang ating ginagawang mabuti at ito ay kanyang natatandaan. Hindi natin siya kinakailangan paalalahanan. O di ba minsan nagdarasal tayo, Lord, di ba ganito ginawa ko? Sasabihin mo pa yung mga sinabi mong mabuti? Katulad ng ginawa ng isang Pariseo samantalang siya nasa loob ng templo. Ilang beses po akong nag-ayuno. Sa lahat ng aking mga ari-arian, nagbibigay ako yung aking kapok. Hindi mo kinakailangan sabihin, alam ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan pangalantakan yun. Alam niya yon at natatandaan niya yon. Maalala mo na yung pagdating ng panahon. Mabibigla ka sa sasabihin ng Panginoon. Mamaya ay may pupuntahan akong kumari at kumpare ko. Napakalapit sa akin ito, parang mga kapatid ko. Mag-celebrate sila ng anniversary nila. Hindi nila alam na ako ipupunta. Sinabi ko lang sa mga anak nila, maghanda tayo ng tribute for your parents. Sana may mga slides, sana may program, tapos short program, simple program, ipapakita natin mula noon sila ay mag-asawa, ikasal, hanggang sa ngayon. At sana naman, meron kayong message. Bawat isa sa inyo. Pero sa bawat message nyo, wag lang yung sasabihin na you are the best dad, you are the best mom, you are the best parents. Wag lang yun. Sabihin nyo yun, pero wag lang yun. Father, what do you mean? Bigyan nyo sila ng pruweba. Detalyadong pruweba. No matter how simple, no matter how small, kahit gaano kapayak, paano mo nasabing mabuti siyang ama? Paano mo nasabing mabuti siyang ina? Paano mo nasabing mabuti at the best na mga magulang sila? Again, no matter how simple. And I tell you, it will make their day. It will make their day. Yun bang masurpresa sila sa mga mensahe nyo na magbibigay kayo ng pruweba kung bakit para sa inyo ay mabuting nanay at tatay sila.
mga pruweba ng mga efforts nila to become the best parents for you. Na akala nila ay hindi nyo napapansin, pero nakikita pala ninyo, tinatandaan ninyo, at pinahalagahan ninyo. Magandang magiging dating din nun sa mga magulang ninyo. Diba? Yan din naman ang naranasan natin. Na-experience nyo na po ba na may magsabi sa inyo na gano'n? Yung alam nyo hindi kayo binobola? Kasi may detalye talaga. Yung pang kung minsan nakalimutan mo na pero natatandaan niya, siya pang magpapaalala sa iyo ng kabutihang ginawa mo, ang sarap sa pakiramdam. At gano'n ang malalaman natin. Pagdating ng panahon, pagdating ng Kristong Hari, pagdating muli ng Panginoon, lalong-lalo na kung magpapabilang tayo sa kanyang mga magiging hinirang. Kasi sasabihin niya sa atin, kasi nagutom ako, pinakain mo ako. Nauhaw ako, pinainom mo ako. Nagkasakit ako, inalagaan mo ako. Wala akong mayusot, dinamitan mo ako. Nakulong ako, tinalo mo ako. O hindi nga ba't kung tayo'y nakapanig sa mga hinirang na ito pagdating ng panahon, ang magiging tanong daw natin ay, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain namin kayo, nauhaw at pinainom namin kayo, kailan namin kayo nakitang nabilang ko, tinalo namin kayo, nagkasakit at inalagaan namin kayo? Bakit ganun ang ating magiging reaksyon? Kasi hindi natin akalain na nakikita pala ng Panginoon kahit ang mga simpleng ginagawang mabuti natin. I tell you, it will make your day. It will give you a very great feeling na ang Panginoon mismo ang magsasabi at magre-remind sa atin. Kaya, kung tayong mapagod na gumawa ng mabuti, kahit na hindi tayo nakaka-receive ng immediate na mabuting ganti, o di ba sabi naman ng ating Panginoon, ano mang ginawa mong mabuti, kapag ikay na-recognize, kapag ikay pinaklakpakan, bayad na yan. Huwag ka nang maghintay ng gantimpala sa akin pagdating ng panahon, sapagkat nabayaran ka na sa kalupaan. Wala nang bayad yan sa kalangitan. O, kaya mas maganda yung hindi rin. Nabibigyan ng credit kadalasan. Father, di pa siya rin naman ang may sabi. Ano yan? Sabi niya, magbigay daw tayo at ito ay babalik. Siksik, liglig at umahapaw. Oo. The Lord does not contradict Himself with that. Ang iniisip ko dyan ay ganito. Yun nga eh. Maaaring yung mga ganti niya para sa ating mga ginagawang mabuti, iniipon niya araw-araw at ibibigay niya sa atin ng sabay-sabay pagdating ng takdang araw. Masarap isipin yun, mas masarap na karanasan yun. Galatians 6 verse 9, do not grow tired. Do not grow weary in doing what is good. For at the proper time, you will reap harvest if you will not give up. So don't give up. Do not lose heart in doing what is good and doing what is right. Kahit na kung minsan o kadalasan, hindi tayo nabibigyan ng reward because it does not necessarily mean that we are not being recognized, that we are not being noticed by God. Kahit naman yan sa sa tao, kapwa-tao, kahit na hindi ka napasalamatan, kahit na parang hindi ka napapansin yan, imposibleng hindi napapansin ang kabutihan. Kaya nga tayo mayroong expression na saka mo lang makikita ang halaga pag wala na. Kaakibat yan ng sumbat kung minsan na nung nabubuhay, hindi mo lang napasalamatan. Ngayon, iyak-iyak ka dyan. I know it sounds negative, pero sana makita natin yung kabilang pisngi doon, yung katotohanan ng sinasabi na namang ginagawa natin kabutihan, hindi nawawala ng kabuluhan. May balik yan. Lalong-lalo na yung mga kabutihang hindi nagagantimpalaan. Kung yung masama nga, sinasabi natin may balik eh. Lalong-lalo na yung mabuti. Sapagkat ang mabuti ay mayroong sariling kapangyarihan. Babalik yan! Babalik yan! Unang-una sa'yo, na gumawa ng kabutihan. Kaugnay nito, babalik yan sa kapwa mo
na resipient ng kabutihan, may sa kapwa mo na hindi nagpahalaga sa kabutihan ginawa mo. Mabalik yan sa kanila. Hindi po pwedeng hindi nila maramdaman, hindi po pwedeng hindi sila makonsensya. I repeat, ang kabutihan may sariling kapangyarihan. Bakit? Sa Diyos yan eh. Pero ang kabutihan na may sariling kapangyarihan, mentras hindi napapahalagaan, mentras hindi nagagantimpalaan, mas naging iba yung ang kapangyarihan niya. Para lang yung isang bagay na puputok. Pag pumuputok-putok, tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, asahan mo, hindi na masyadong malakas yung putok niya. Pero kapag hindi pumuputok, tahimik. Vulkan, hindi pumuputok, tahimik. Bang yan. Matindi dating niya. Ganon din ang kabutihan. Ang kabutihan na hindi laging nagagantimpalaan, tandaan mo, napakatindi ng kapangyarihan niya. May balik yan sa takdang panahon. Pare-pareho natin yang mararamdaman. Mararamdaman mo, mararamdaman ng mga tao hindi nagpahalaga sa iyo. Balang araw, makikita nila ang iyong halaga.